King of Krishna, ngayon naman magkatanong, wala naman sa wala naman sa Bulgar, Miss Janice Navida. Huwag niyo sila pinipressure. Ay, asawa na. Tutugtugan. Kaya nagkasama sa atin Janice, ay syempre, pwede ko kung may mag-drums, may mag-feel daw po niya talaga. Para at least, diba, pwede daw po ba yun? O, ayan na, tutugtog si Kuya Ray, o. Ayan na, Ate Janice. Please welcome from Bulgar, Janice Navida. Yes! Ayan. Anong song daw? Anong song? Luha! Oh. Ate Janice, halika na. May para tayong isa. Ay, malapakan nyo kasi sa Ate Janice. Minsan lang po. Kami na bahala sa video. Ayan, Ate Janice. Ate, magda-drum sila, tsaka tutugtog talaga. Oo, cool naman. Oo, ganon. Ate Janice, ay, uminom. Dali. Dito, Ate Janice. Sayang kasi kung sino. Kung ako yan, kung ako Ate Janice, gagawin ko na to. Malam sa concert part ka na. For the first time, parang kinabahan ako. Hindi ako nanakabahan magtanong. Tawag-tawag. Kayo? Nakanta si Marcy. Kasi dito yung idol ko, tapos ginaganyan niyo ako. Walang face. Ayan na! May baon kay Ate Janice and Angie. Pero full song. Okay, parang ano, pero ang galing, di ba? Magagawin na natin, hindi na ages, J-Keys, Janice, Ate Janice, oh, tuloy sa pagtatanong na. Ang galing mo pala, ate. Diyos ko, bata pa po ako, ages na talaga kinakanag ako. Pero ito pong question ko, natin personal po Gusto ko daw po din malaman. Bakit? Hindi, ito po kasi, syempre, after po mawala ni Ate Mercy, yun kay Ate Mercy ako, di ba? Ano na nga po bang plano? May plan po ba na palitan siya sa AGs? Kasi may mga talks po na si Miss Laika ay parang kino-consider daw dahil kumanta rin po siya ng AG song. Doon siya nanalo. Ay, hindi po. Wala pong ipapalit kay Mercy. Sige po, guest lang po. Pwede. Pero si Mercy po, forever po siya sa ages. Wala pong mawawala na Mercy. Ayun, at least malinaw. And then, dito po sa mga line-up of guests nyo, sino po dyan yung pinaka-dream nyo na makasama sa concert? Or meron po ba ang dream ng ages na hindi na isama dito sa concert? Sila naman lahat, paborito namin. Sila po yung mga gusto namin. Lahat naman gusto namin. Si Sobrano, gusto namin. Sa US, nakasama namin siya bago siya nanalo. Para sa song po, kung magkakaroon kayo ng collaboration. Okay. And last na lang po, ayan po, sa dami ng mga local singers na kumanta rin ng mga AG song, sino po yung pinaka nagustuhan niyo yung version at sino rin yung po yung medyo parang gusto niyo i-improve pa? Ano po, pwede po na siya mo. Gusto i-improve. Hindi ko sa mga kidding aside, sa mga, kasi dami na po kumanta parang yung na-impress kayo na, ay, ang galing na version niya ng Angel. Sila Rita. Binidyo na namin ko. Nani and Miss Regine. Opo. Okay, sige. Ayun na. Ako na lang. Ako yung wala lang yung gustong i-improve. Thank you. Thank you so much po and good luck sa concert.
sir. Thank you. Thank you! Ayan, di ba? Kakaiba. Hindi lang basta magaling sa pagtatanong ang ating Janice, kung hindi isa rin pala siyang performer. At nakaduit pa, di ba? Full band setup, maraming salamat po sa inyo. Ang susunod na magtatanong naman, si kumagcal.com, Kuya John, bueno. Hello po, I'm a big fan of AGs, of course, like any other Filipino debuts. Una ko na sa lahat, tatanong mo po yung as AGs itself. Kasi parang if somebody mentions the band's name, it's already iconic. Ganun na kaagad siya sa society ng Filipino. Parang kasama na kayo sa kultura, kumbaga, ng music per se in the Philippines. How does that parang feel as a band member and as a singer? How does that feel kung binabanggit kayo as an icon? Kung masarap yung pakiramdam, talagang pinag-inig yung namin. Pero yung pakiramdam eh, minsan masasabi mo na, ano ba ito? Kasi ano pag narinig mo yung ages, sinasabayan na naman natin. Masaya kami kasi yung mga maganda, nakakasabay sa kanta eh. Pakiramdam ko, talagang ang ages mo dyan, kaya magpapasalamat din sa lahat ng mga tao tumatanggap yung kanta namin. Hanggang nandiyan sila, nandito rin kami para masaya sila. Kaya thank you. Pero hindi talaga namin hindi parang na-feel na parang kagaya ng mga sinasabi nila kasi wala, alam na namin bakit kami kasi ang sa ginagawa namin. Kaya gusto ko may mga iconic na rin. Pero para sa akin, yung trabaho kami, hindi kami nagsasabi nila. How about sa inyo, as vocals? Yung ganun din po. Masaya po kami kasi sasabihin nila, oh, yung just an iconic yun. Para sa amin masaya kasi yung pinaghirapan ko na nung simulat sa bola. Talagang hirap po kami. Tapos ganito na naramdaman namin. Pero ganun pa rin po kami kung ako po kami sa umpisa. Hanggang ngayon po, hindi po, ganun pa rin kami. Kung maliit man kami, hanggang ngayon nawin pa rin po. Pero talagang ganun po, masaya po kami. Pasalamat kami kay Lord na dumating kami sa lugar na sinasabi ng iconic. Thank you. Pero dahil din po yun sa inyo. Thank you so much po. Okay. My second question is actually just, para malaman din ng mga tao, nagbago ba ang buhay ninyo from the day that you started AGs? Sa tingin nyo, ganito kami noon, pero ngayon we can do something else. Siguro yung sa mga band members also. Malaking pagbabago talaga, syempre. Kung wala kami sa banda, hindi naman alam kung ano yung buhay namin ngayon. Pero dati po, kayo po, mismo Miss Vilma, dati po ano po yung ginagawa ninyo prior to the band? Kasi bata pa rin ako pumasok sa banda eh. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung pupuntahan ko yung taon. Kasi nahintaan pa lang ako So parang from school, diretso na kayo dito ba? Pareho rin po kayo? Ako hindi, galing ako Mindanao. So, gusto ko kasi, nung time na umalis ako ay dito po kami. So gusto ko, gusto ko po silang, ayaw ko po maranasan nila. Kasi ako po yung kumakanta, kami dalawa ni Mercy talaga palagi kumakanta na yung lugar. Basta contest, ibahin namin yung pangalan namin para kung matalo siya, gano'n kami pamasahe. Gusto kong maranasan yung So parang ang maturista po kayo? Opo. So ayaw ko po maranasan ng mga kapatid ko. Kaya ako po pumunta sa Manila na sabi mag-anak ko ng singer. So yun po. Pero iba-ibang banda po kami. May isang management po sa manager. Who would you attribute yung pinaka-na-discover ako nino? Yung ganun. Meron kasi yung isang singer po na galing ko din sa manager namin. Galing po sa singer.
Cebu Sapphire. Tapos Sound Rivers, Aegis Sound Rivers. Aegis Sound Rivers ba kasama na po kami? Yung group. So, ano po ba ito sa Japan? Japan po. Nagja-Japan po kami na. Kaya gusto ko po talaga makatulong sa mga writing namin. Parang ang dami rin people na may inspire sa story. Congratulations po and looking forward to OCC concert. Thank you. Thank you. Parang kalahati. Thank you, Kuya John. Ayan, bago si Albert, unahin natin si Sir John Zocanaligan from Writer PH. Ayan. Tanong ko lang po, kung titingnan niyo po bilang musikero itong tanong ko, ano po ba yung role ni Mercy bilang vokalista sa banda? At paano napilayan yung banda dahil wala na siya? Yung ibang kanta po, kaya naman po namin kasi nung time na pumasok si Marcy, binibigay na po namin yung mga linya po ng iba. So kaya naman po. Pero iba po talaga na nandyan po si Marcy. Kung sabi ko nyo na paano napilayan, talagang pilayan po kami talaga yung nawala si Marcy. Iba po talaga yung masanay na po kami na buong pag may concert, nandiyan kami na. Ngayon talagang pilayan man po, pero yun nga sabi ko ipilitin po na talagang ito na po, baka mas lalo kami maging maging matatag, magaling. Yung ganun po. Actually, last March pa naman nawala si Marcy sa amin. Kasi nasa April. April. So far naman sa mga shows namin, may mga shows kami, binibula gigs kami. Maayos na yung tutulungan namin. Pero ito kasi major show. So, ano yung hahanapin talaga. Thank you kay Direk Frank. Frank, meron ka bang plan di kung sakaling dumating yung point na hindi na makanta yung song dahil sa sobrang lungkot? Yung repertoire po nila na gagawin namin, syempre nag-iisipan po talaga namin yun. Iniisip ko rin as a director na baka ito, baka umiyak na sila dito. So kailangan handa ako na may pangsalo. Hindi ko okay kakanta. Pero yun po. So talagang pinag-iisipan talaga. Kasi coming from a 2018 sold out concert na Araneta, itong concert nila ngayon, medyo yung puso nila ramdam ko. So as a director, kailangan ma-translate ko yun into something meaningful for the audience also. Something na, syempre, katulad ng sinabi natin kanina, magkakatribute sila for Mercy. Kung paano gagawin yun, puso lang ang makakapagsabi. Hindi natin siya ipipilit, pero puso yun. At saka napansin ko dun sa mga napanood ko sa YouTube, talagang sinasagot din sila ng audience. Pag nakikita wasak na yung banda, sumasagot talaga sila. Kasi yung mga kanta nila sobrang so iconic na pag hindi sila kumanta, feeling ng audience kailangan maging parte sila. At siguro hindi pwede ko sabihin sa concert na ito, parang take ang audience sa concert. Magiging parte sila sa pagkanta, sa pag-celebrate ng 25 years. Thank you. Huling tanong ko kay Ray. Alam ko naman na dahil iconic na ang Aegis, yung tunog mismo, as much as possible, you stay doon sa original areglo. Through the years, I've watched Aegis in different concerts, pero napansin ko na talagang din kahit yung bagsak ng drums kung pwede plakado, ginagawa nyo. Paano nyo iniiwasan na hindi kasawaan yung mga kanta? Considering na every night, yun at yun.
Sorry po, hindi kami nagsasawa ha. May nakalimutan si Kevin. Una-una po, sawa na ako kami sa luto na. Pero dahil po, ang mga tao, sa amin, sa part po namin, so pwede namin kita dahil sa halos nakatulugan na po namin yung mga songs na yun. Pero dahil po gusto po ng tao, talaga po ginagawa namin na. Pero hindi masyadong ano siya, kumbaga, hindi binibigyan naman ibang konting variation. Kumbaga sa ano, may mga songs kami na although ibigisian namin, minsan iiba namin ng konting ang tono para lang maiba, para hindi pa okay, para sila actually same song pa rin yan. Kumbaga sa ano lang, hindi masyadong magkawag doon, nakakasawa sa audience. Pero actually, hindi naman kasi sa kanya yun eh. Depende nga sa pag-step mo nila. Ang galing sila magdala ng songs na yun. Yung songs na kaya hindi nakakasawa talaga. Inisip ko nung binasa ko yung title na ang obvious explanation, halik sa ulan, galing sa title ng hit songs, ano? Halik pati ulan. Pero inisip ko, mas magiging chill ba yung areglo, na parang tag-ulan, o ano. Nasubukan nyo na bang lumihis doon sa mga dati ng areglo, pero ayaw talaga ng audience? Alam mo, minsan, ginawa na kasi namin sa Alpha yan eh, yung ginawa namin disco. May mga songs kami, lahat ng mga songs, kid songs na ginawa namin disco. Pero hindi siya nag-click masyado dahil hinahanap pa rin ng tao yung ano ko. Makanta na kami ng disco na kung saan bakas sa ulan. Gusto na patigil, gusto na talaga yung original song na basa-basa sa ulan. Ganun ba? Ako, observation ko, just to butt in. Ang ages kasi, hindi sila yung typical sessionistas na nagpabasa ng note. Memorize sila eh. So, ang ginagawa namin is yung puso talaga. So, ano yung feeling nyo sa ganitong panahon? Anong feeling sa inyo? So, ginagawa ko sa Director also. And together with ages, na yung feeling, sa parte na ng concert, dapat ang feeling ganito. So, si Kuya Ray, ayan, si Julia, doon nila ngayon, titipayaw nila. Even our opening ng 20, titipayaw. Kaya sobrang proud ako talaga dito sa kanila. Kasi sobrang professional at saka iconic. Comment ko lang, minsan na nga lang kayo nag-disco, nag-produce pa kayo ng iconic hit. Di ba yung Christmas bonus? One of your, I think, if not the only upbeat song nyo, and yet naging classic pa. So, ganun kagaling ng ages. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, totoo yun, no, Kuya Chocho. Kwentuhan namin ni Ate Janice dito. Parang, yun nga, mula noon hanggang ngayon, pero pag narinig mo yung tunog ng ages, hindi naluluma. Diba? Yun ang pinag-usapan natin. Ito rin, hindi rin naluluma. Albert. Itanong mo na, ang gusto mong itanong. Maganda yun. Bata pa ako mo, sa'yo kumalunod.